Bago tayo maupo, mag-declare muna tayo, kamay sa dibdib. The rest of my life will be the best of my life. Isa pa ho, the rest of my life will be the best of my life. 7 tao, pakisabi, you are blessed. Pakisabi po, 7 tao, you are blessed. Pinagpala ka na ni Lord. Yan, magandang umaga po. Hanap lang ho kayo ng upuan. Yan, magandang umaga po. Bago tayo magsimula, pwede ko bang i-welcome muna kung meron po mga first-timer? Kung ngayon lang ho kayo nakarating sa simbahan ito, pwede po bang tumayo kayo? Gusto lang ho namin kayo i-welcome. Sige lang po. Palakpakan natin na si Kuya. Ano po? Sino po ba? Wag ho kayo mahiya. Yung mga first time, pwede ho ba? Tayo ho kayo. Gusto lang ho namin kayong i-recognize. Wag ho kayo matakot. Hindi ho namin kayo pagsasalitain. Gusto lang namin kayo. Sige, tayo kayo. I-welcome ho natin family Pantino. Nanay ni Kuya Eli, mga kapatid niya, magandang umaga po, Nay. No? Good morning po. Utol po ni pangalan na ito ni Eli. Sige po, tayo po yung makaupo na. Maraming salamat po sa inyo. Ganyan din po, bago tayo dumiretso, gusto ko muna i-welcome siyempre ang Kuya Jeff natin. Tsaka ang Ate Sheila. Palakpakan natin mga kapatid natin. Sa hindi ko nakakilala, si Kuya Jeff po, no? Anak po yan ni Ate, pangalan na ito, Emily. No po. At si Ate Sheila, anak po yan ng maganda si Ate Arsing. No, magandang umaga sa inyo. Very much welcome. Kami po ay nagagalak na muli makasama po yung mga kapatid natin sa Panginoon. From US po, dumating sila rito. Mag-stay sila hanggang January 13. Kaya may time po tayo para makapellowship po siya. So sa umaga ito mga minamahal ko, nung galing po kami nakaraan ng Pansol, ang tanong ko sa Panginoon, Lord, ano ba sinasabi mo sa amin? Ano po ba sinasabi mo sa church, sa iglesia? No po. And then, bigla pong whisper, yung word ng Lord, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa iglesia. Inulit po ito, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa iglesia. And then God reminded me, mga minamahal ko, the 7 churches po ng Revelation. Makikita mo po ito sa chapter 2 and 3. Pinag-usapan po rito yung 7 simbahan o yung po itong iglesia, mga minamahal ko, na binigyan ng Lord ng message. No po. At ang sabi niya, paulit-ulit, 7 beses na binanggit niya po ito, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos. So, ibig sabihin, sa huling panahon nito, ang Diyos po hanggang ngayon nagsasalita. No? Sa umaga pong ito, I believe this word, no, gusto na Lord, ministeryohan po tayo. I pray na po. Buksan mo puso mo, kapatid. Andito ka na rin lang. No? Don't just sit down. Bigay mo yung puso mo. Gusto ko ni Lord kausapin ka. No? Gusto ni Lord magministeryo ka. Sa moment lang na ako'y naniniwala, minsan it takes a word to change everything sa buhay natin. Minsan it takes a praise, a verse, para po magkaroon ng revolusyon yung puso natin. I pray na ang banal na Espiritu pong mangusap sa atin sa umaga pong ito. Sabi yung gano'n, Nak, pakiano muna yung ating tawag dito, PowerPoint. So pag-usapan natin mga minamahal ko, yan po, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Sabi yung gano'n mga minamahal ko, itong 7 simbahan po na ito, nung panahon po ng mga apostol, mga minamahal ko, ito po ay sinulatan ni Kristo, no? Ng letter, a message from the Lord, patungkol po sa kalalagayan po nila. Makikita natin, each letter follows a similar structure. Una, babatiin po ito. May commendation po si Jesus o criticism kung ano yung kalalagayan ng church. And then, panawagan para magsisi kung meron pong kasalanan. At promise doon sa magtatagumpay. May struggle. May dapat i-overcome ang church. Pag tingnan mo po ito, ayon po doon sa sulat po na ito. Sabi po ng marami, maminamahal ko, itong 7 churches, maminamahal ko na ito, na isinulat po sa Revelation chapter 2 and 3, maminamahal ko, ayon po sa mga dispensationalists, sabi na gano'n, they believe that the sequence of the 7 churches, yung pagkakasunod-sunod po ng 7 simbahan, na deliberately chosen to reflect the progressive spiritual condition of the church throughout different historical eras. Ito po yung una, Ephesians, papunta ng Laodicean. It is a journey, maminamahal ko, ng spiritual condition ng church. Sabi po nila, the general trend seen in this interpretation is one of gradual deterioration from the initial purity of the Ephesian church to the lukewarmness of the Laodicean church. Nagsimula po sa mainit, nagsimula po doon sa pagiging maligamgam. No, yung journey po neto. Nak, nakano na ako, follow me, Nak, follow me. So,
Pitong simbahan to, tignan ho natin ito, by ages po ito, or era mga minamahal ko, itong pitong simbahan. Unang-una yung Church of Ephesus. No? Church of Ephesus, mga minamahal ko, AD 33 to 100. Ito po yung tinatawag na The Apostolic Church. Dito po nagsimula yung simbahan, pero along the way, ang problema nila, nawala yung unang pag-ibig nila. Okay? Tapos pangalawa po, pag sa Ephesus, ito po tinatawag na Smyrna. Ang Smyrna, from AD 100 to AD 312. Sinulatan po ito. Ito po yung era ng tinatawag na persecution under the Roman Emperor. Nagkaroon po ng matinding persecution, maminamahal ko, noong unang panahon, under the Roman Emperors, commended for its perseverance in the face of tribulation. Sa kabila po ng struggle, sila po yung nagpapatuloy bilang isang simbahan. No, ito po yung church ng Smyrna. And then pangatlo po yung Pergamum. Ito po ay nasa AD 312 hanggang AD 590. The age of church-state union, no? Yung pagkakaisa nung si Constantine, isang emperor na sinasabing na born again. Now, during that time po, sa sobrang tindi ng persecution, ang mga Kristiyano po, nagtago sila lahat. Tapos yung emperor po na Constantine, sabi nila na born again dahil po nakakita po ng cross sa langit at ang sabi niya, in this cross, conquer. So kung nag-conquer po siya, nagtagumpay po siya, no, ang ginawa niya, mga minamahal ko, ginawa niyang ang Christianity as state religion. Kaya po lahat ng tinatawag na mga Kristiyano na persecuted, nagbabaan po sila. Ang problema, minamahal ko, where some compromise with pagan practices began to occur. Dito galing ang Catholicism. Saan po ito? Galing po ito sa mga Kristiyano at sa mga pagsambang pagano. Bakit po? Siya po ay isang Roman Emperor para hindi po magkaroon ng problema, maminamahal ko, ang kanyang estado, maminamahal ko, itong pananambahan, maminamahal ko, ng Kristyanismo at pananambahang pagano, pinagsama. Lumabas po yung tinatawag na Catholicism. Okay? Ito po yung panahon na ang church ay na-compromise. Kasunod po yung tinatawag na Thyatira, mga minamahal ko. Ito po AD 590 to 1517 o 15th century. Ito po yung the Middle Ages, an era characterized by a tolerance for idolatrous practices often associated with the rise of the Roman Catholic Church. Compromise pong simbahan. Yun na ho yung journey. Mula sa pag-ibig sa Panginoon, habang yung journey ho silang ganon. And then, nakakatawa, ito pong Sardis, AD 1517 hanggang 1750, ito po yung the Protestant Reformation. Ito po sila Martin Luther, mga binamahal ko sila John Calvin, which had a reputation for being spiritually alive but was in many ways dead or incomplete. Akala nila, okay sila, pero sabi ng Lord, you are dead, sabi ng Panginoon dito po sa church po na ito ng Sardis. Lumipas po ang ilang panahon, AD 1750 to 1925, ito po yung Philadelphia Church. Ito po ang simbahan na wala pong nakitang pangit si Jesus. The era of the great missionary awakenings and revivals characterized by faithfulness and brotherly love. Ito yung mga panahon po panahon po ito nila John Wesley, panahon po nila Charles Finney, nila Jonathan Edwards. Ito po yung mga taong ginamit ng Lord for revival. And then pagkatapos po ng Philadelphian Church, mga minamahal, ito na po yung AD 1900 hanggang ngayon. Ito pong church na ito po yung church ng Laodicean. From 1900 hanggang ngayon, hanggang pumasok ang tribulation, ito po yung church na igisi. Ito po tayo. At dito po tayo nakabilong, mga minamahal ko. At ang sabi ganoon, the modern, lukewarm church age, often associated with materialism, self-sufficiency, and higher criticism. This is generally considered the current age leading up to the rapture and tribulation. Ito na po natin, dito na po tayo. Papasok po tayo ng tinatawag na rapture, papasok po ng tribulation. Sa church po, kukunin muna ang church. Sino man may iwan, papasok po ito ng tribulation. Pero sa ngayon, tayo po ay nasa panahon ng Laodicean Church. According sa interpretation po ng malingkod na ito. So pag-usapan natin, kung ito po yung condition ng church, it is not a word of condemnation, it is a word of reminding. It is a word of rebuke. It is a word, maminamahal ko, ng pagmamahal ni Jesus para po sa ating mga Kristiyano. Ang topic ko natin, ang mensahe para sa church ng Laodicea. No? The message of God for the church of Laodicea. So pag-usapan natin ito.
Sumulat po si Jesus, no ho? And then sabi niya kay John, isulat mo yung sasabihin ko at ipadala sa church, sa mga church na ito. Ito po yung isang church na kung saan maminamahal ko, sinulatan po ito ni John. Parang ganito rin. Nagtitipon po ang mga Kristiyano, biglang tatayo po si Apostle John, ito po yung daladalang mensahe. Ito yung sinasabi ng Lord. And then, nang ito po'y banggitin maminamahal ko, hindi ko alam kung ano reaksyon po nila. No, they worship God. No, sophisticated yung mga gamit po nila kasi mayaman po ito ang pinakamayamang simbahan eh. No, ay iba ho yung iba ho yung building nila siguro kasi mayaman po sila. Pero sumulat ang Lord sa kanila, ano muna ako. Sabi po ng Revelation chapter 3 verse 14, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Nagpakilala muna siya. Dito ini-introduce niya sarili niya, ang name niya is Amen. Kaya pag nagpipray ka, Amen. Ibig sabihin, in the name of Jesus Christ. Amen? Tinuro to ni Pastor Alicia before, natuwa ako, grabe. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang tapat at tunay na saksi. No? Ang ganda, the faithful and true witness. Pinakilala niya yung sarili niya, at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Siya po yung source. Lahat ng creation, siya po yung source. Ikaw, ako, lahat na nakikita natin, He is the one who created it. He is the source mo, minamahal ko. Ganun po niya pinakilala yung sarili niya. Kapatid, yung trabaho mo galing sa Kanya. Yung kinakain mo galing sa Kanya. Yung pamilya mo galing sa Kanya. Lahat ng tinatangkilik mo galing sa Kanya. Kasi siya po ang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Pwede ho bang palakpakan natin si S. June? Come on, palakpakan ho natin si Jesus. Pagkatapos mo magpakilala ng Panginoon, bigla ho pumasok agad yung mensahe. Alam ko mga ginagawa mo. Ito nakakatuwa. Tingin ka sa akin, kapatid. Lagi mo ito tatandaan, kilala ka ng Diyos mula ulo hanggang paa. Kung ikaw may battle, alam ho ng Diyos yan. Alam ng Panginoon lahat ng dinadaanan mo, lahat ng failure, lahat ng pain, lahat po ng mga taong pakiramdam mo, nakasakit sa'yo. Alam ho ng Diyos lahat na nangyayari sa'yo. He is all-knowing. At ang sabi niya, alam ko mga ginagawa mo. At alam niya rin kung malamig ka, alam niya kung nasaan ang puso mo. Kaya po si Lord tingin sa akin, hindi pwedeng bulahin inuman ng Diyos. Why? Because He knows us pare-parehas. May kausap po. Ang maganda lang nito, nakakatuwa, di ba? At least, Lord, kilala mo ako, hindi ko kailangan magpanggap, no? Hindi ko kailangan magpapogi sa harapan mo. Lord, ito po ako. Di ba? Gusto ng Lord tingin sa, hindi naghahanap ang Lord ng perfecto, naghahanap ang Lord ng mga repentant. Hindi po siya naghahanap wala pong perfectong Kristiyano. Pero meron mga repentant na ano po yun? Pag nakita mong mali, mali na po yun. Huwag mo na i-justify. Kasi alam naman niya eh. Huwag ka na mga tuwiran sa kanya dahil alam niya ang lahat ng bagay. Ang ganda, ang sarap kausap ng Lord. May kausap po ako. Ang sabi niya, alam kong mga ginagawa mo, alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. May dalawang bagay, hot or cold. No? Sabi niya, sana naging hot ka na lang, sana naging cold ka na lang, sabi niya ganoon. Alam kong hindi ka malamig ni mainit, mabuti pa sana. Sana, sabi ng Lord, maging mainit ka na lang o maging malamig ka na lang. At ang sabi nga naman, minamahal ko na kasunod, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Medyo nakakano po itong mensahe po na ito. Ito po ay reminder, mga minamahal, tingin sa akin. Alam ng Lord ang kondisyon ng puso natin. Walang pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos. Kilala ho tayo ng Panginoon. May kausap ako. Sa Lord po, pag may pag-uusap ka, maging totoo ka lang. Hindi mo kailangang bulahin ng Diyos. Hindi niya kailangan ng mga flowery words para po ikunin mo favor. Hindi. You are highly favored. Wala ka pang ginagawa. Ang gusto lang ng Lord, maging totoo ka sa harapan ho ng Panginoon. May kausap ako. So dito mga minamahal ko, sabi ng Lord, sana mainit ka na lang, sana o malamig ka kaya, pero huwag kang maging maligamgam. Sabi ng Lord, church po kausap dito Simbahan po, mga tao kausap dito, church po ni Jesus Christ. Tingnan ka sa akin, kung noon, 1900 hanggang ngayon, ito po laraw ng simbahan, ito po kalalagay ng church as a whole. Ano po yun? Pakisabi nga po, malahininga. Pakisabi, malahininga. Ang church, mga minamahal ko, tayo po'y nasasama sa tinatawag na lukewarmness. Ang problema ng church, hindi niya matanggap yung kanyang kalalagayan na malamig pa siya sa kulig. We always justify thing. No? Hindi naman medyo okay. Alam mo pinakapangit na salita? Yung word na okay lang. Ako'y naiinis na okay lang. Yung word na chill. Kapatid, nung mamatay po si Kristo Cruz ng Calvary, niya sinabi, chill. He died. Seryosong Panginoon when He died at the cross.
Binigay niya yung buhay niya, buong buo, mga minamahal ko. Walang reservation nang mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Tapos sabi na Lord, tingin sa akin, yung Diyos ho natin, He is a God of passion. Grabe ang pagmamahal mo. Hindi ka inibig ng Lord ng 30%. Inibig ka niya ng buong puso, buong kaloob, buong kalakasan, buong pag-ibig niya sa'yo. Kaya ang sarap maintindihan, kung inibig ka ng Lord ng ganung kalaki, pambira, ang sarap maintindihan, Lord, pwede ko ba itong maunawaan? Pwede ko po bang maranasan itong pag-ibig ho na ito? Kaya lang the problem, minamahal ko ng church ng Laodicean, minamahal ko, hindi kayo mainit, hindi kayo tinatawag na malamig, nasa estado kayo ng maligamgam. Paano kaya sila nag-react? No? Sabi po nila, sa pag-aaral, ang church po ng Laodicea, ang kanya pong tinatawag na geographical location, minamahal ko. Ang problema nito, isang mayamang simbahan, pero walang maayos na tubig. From Hierapolis, minamahal ko, and Colossae, mga minamahal ko, ito po ay hot spring, napakainit na tubig. At yung isa po ay malamig, minamahal ko. At gumawa po sila ng aqueduct, minamahal ko, isang daanan ng tubig papunta ho sa kanilang tinatawag po na syudad ng Laodicea. Kaya lang masakit lang, pagdating po yung isang mainit na tubig at isang malamig na tubig, pagdating po ng pagpasok nila, maligamgam na po yung loob. Sino na dito na uminom ka na ng maligamgam na kape? Alam mo sinasabi ko, hindi masarap. Di ba? Papainit mo uli. Hindi mo ma-enjoy. Pwede meron naman tao rito uminom ng kape, mainit na mainit. Kung gusto mainit, bakit? Kasi palalamigin ko. Di ba? Pero dito minamahal ko, tingin sa akin, pag napapagod ka, galing ka sa malayong biyahe, pag gusto ko uminom, pag binigyan ka ho ng maligamgam, hindi mo ma-appreciate. Ano ba naman tubig to? Ang hinahanap mo yung cold. Kasi yung cold, habang iniinom, glug, 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 parang nare-refresh ka, minamahal ko, kasi malamig yung tubig. Kaya sabi nung tingin sa akin, yung mainit may pakinabang yan. Yung malamig may pakinabang yan. Yung maligamgam, walang pakinabang yan. So ang sakit, para sinasabi ng Diyos sa simbahan, napakaka-open. Wala na kay silbi. Ha? Grabe ka namang magsalita, Jesus. Kilala mo ba ako? Sabi ng Lord, I know. Alam mo na isang natutunan ko sa buhay Kristiyano? Matutong umamin, babago buhay natin. Basta natutunan lang natin aminin yung ating kalalagayan. Malaki po yung pag-asa natin ma-transform ang ating mga puso. Dito po, si Kristo po nagsasalita. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit na malamig, isusuka kita. Alam niyo po ang karakteristik po ng tinatawag na maligamgam, maganda lang po ito sa pansol. Sa pansol, pag maliligo ka, no? Ang sarap bumabad. Bakit? Relaxing. Comfort. Comfort. Etong lugar panahon natin, ang tao, ang mga Kristiyano, gusto ng comfort. Comfort! Kaya pag may discomfort, ayaw ko niyan. Bakit? Hindi kalooban ng Lord yan. Dahil ang kalooban sa akin ng Lord, comfort. Ano yung comfort? Walang gustong gawin. Okay lang ako. Chill-chill lang ako. Dito lang ako. Sabi ng Lord, this is the church of Laodicea. At sinasabi sa atin ng Panginoon, this is the church sa huling panahon po na ito. Mamaya titignan ho natin, mga minamahal ko, kung paano ba tayong tumugon dito po sa tinatawag po na mensahe ng Lord para ho sa atin. Kapatid, tingin sa akin, minsan ka lang magiging Kristiyano, seryosohin mo. Alam mo bakit? Seryoso ang Diyos na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Seryoso po destinasyon mo. Langit po ito. Hindi po ito langit-langitan, kapatid. Langit na naghihintay po pinangako ng Lord dito sa atin. Kaya dito hindi tayo mga religious people, mga minamahal ko. Hindi lang tayo nagpapakabait. Paulit-ulit ko itong sinasabi. Hindi lang tayo dito para magpakabait. Hindi po ang goal natin dito. Ang goal natin, isang araw, makita natin si Kristo na mukhaan. That's our goal bilang mga Kristiyano. May kausap ako. Naalala ko noon, na punta kami ng Bicol, naligo kami, alam ko kami nila Monching, may pinaliguan po kami doon, grabe. Grabe itong init. Pag lusong mo, damandam mo yung init. Tapos dito naman, pagpasok mo rito, dito sa kabilang side ng doon, pag ganoon, napakalamig, grabe, gumaganong ka. Sabay po nag-exist yun, magkatabi lang siya. Tapos grabe ang lamig, pero pagdating mo sa gitna, hi, eto ang place. Chill. No? Comfort. No? Kaya maraming Kristiyano ay pong lumabas ng comfort zone.
Pag hindi na maganda ang sinasabi ng Lord, ayaw niya. Pag may inuutos ang Diyos, pag hindi pumapasok sa kalooban niya, ayoko niyan. Alam po, si Abraham ang galing. Sabi ng Lord, iwanan mo yung bayan mo, yung pamilya mo, yung nation mo. Pumunta ka sa isang lugar na ituturo ko sa'yo. Hindi yung sinabi ng Lord kung ano itsura noon, pero meron po siyang kakayanan na hindi questionin ang salita ng Diyos. Sunod po siya sa Panginoon. Iniwan niya po yung comfort zone niya para lamang po lumakad sa kalooban ng Diyos sa kanya. Dahil ang paglakad niya sa kalooban ng Diyos ay magdadala sa matinding pagpapala ng Diyos sa buhay po niya. May kausap po ako. Alam niyo po, mga minamahal ko, itong huling panahon, nakakaano po rito, nakaka-open yung word na ito. Isusuka kita. I will vomit you. Sabi po ng Biblia. Grabe naman ako naman, ang sakit naman magsalita nito. Pero this is the word from our Lord. No? And then, bakit po ba sila naging maligamgam? Ano ho ba ang dahilan kung bakit itong simbahan ito, nung nagsimula ay mainit? Nagsimula, love na love si Lord. Pero ngayon, wala nang pag-ibig sa Panginoon. Na bakit napakalamig na ang kanilang kalalagayan, mga minamahal ko? Bakit ano bang nangyari? Ito ho nangyari, mga minamahal ko. Ito po yung pinagmamalaki ng simbahan pong ito. Sinabi mong ikaw ay mayaman, I am rich. And sabi na, sagana sa lahat ng bagay, I am prosperous. At sinabi niya, I don't need a thing. Mayaman na ako, masagana na ako, hindi ko na kailangan ng anuman. It is a word, mga minamahal ko, na pag inaral mo, etong bagay po na ito ang dahilan, mga minamahal ko, kung bakit. No, yung pag-ibig po nila ay naging maligamgam because of the blessing. Church, sige sa akin. Si Lord po hindi anti-blessing. Gusto niya ho tayong pagpalain. Pero sabi ng sayo, Panginoon ng Lord sa'yo, yung blessing, pwede kang baguhin. Ulitin ko po ito. Yung blessing, pwede kang baguhin. Pwede kang maging mayabang na tao, pwede kang maging, tawag dito, malimutan mo ang Diyos mo. Pwede rin naman, minamahal ko, na maging self-sufficient ka. Na parang sinasabi ko, hindi ko kailangan ang Diyos sa buhay ko. Yun po yung problema nila. Binigyan sila ng Panginoon, nalimutan nila yung Diyos na nagpala ho sa kanila. Kaya po tama ang sabi ng Lord, sabi ng sa mga Israelita, tandaan nyo ito, pagpasok nyo ron, alalahanin nyo na ako ang Diyos na nagpapala sa inyo. Bakit po? Kasi yung lugar is a place of blessing. Chinese yung puso na pare-parehas. Bakit? Naging mayabang sila, naging self-sufficient sila. Itong mga tao po na ito, maminamal ko, nalimutan ho nila ang Diyos. Isang mensaheng nakakasakit ng damdamin. But open rebuke is a secret love. Okay na, pagsalitaan mo na lang ako. Pag ang intensyon para sa kabutihan ko, tatanggapin ko. Rebuke the wise and he will love you. Rebuke the fool and he will hate you. It is a rebuke, maminamahal ko, na sinasabi ng Lord sa kanila, pakiramdam nyo, okay kayo. Tingin nyo po ito. Wala silang kailangan. They worship God every Sunday. Magkakasama po sila. Ang ganda po ng kanilang bahay simbahan. Actually, ang laki-laki daw po ng simbahan po na ito. Halos sakop ang isang block, maminamahal ko, sa sobrang laki ng church. The problem, minamahal ko, yung pagpapala, hindi po nila nai-handle. Ipinagpalit nila ang Diyos nila sa pagpapala po ng Diyos nila. Kapatid, tingin sa akin, ulitin ko po ito, si Lord po hindi po siya anti-blessing. Gusto kanyang pagpalain. 100% no doubt. Marami sa atin kaya hindi pa rin pinagpapala ng Lord because you are not prepared to handle the blessing of God. Pag nakita ng Lord that you are prepared to handle His blessing, pagkakatiwalaan ka ng Diyos na malaki. Kaya wag mong hanapin yung blessing, ang gawin mo, ihanda mo ang sarili mo. Katulad po ni Joseph. Si Joseph, mga minamahal ko, ang laki ng blessing na inanda ng Lord sa kanya. Pero hindi niya hinanap ang blessing, ginawa niya. For 13 years, i-prepare niya yung sarili niya bilang tinatawag na isang tao na kung saan pag dumatay opportunity, nakahanda po siya. For 12 years, nasa kulungan po siya. Ang wala po siyang ibang tinatawag na wala siyang ibang criteria. Hindi po siya aral. Siya po ay loob ng kulungan, 12 taon is convict. Ang ginawa lang niya, yung kanyang talento, yung kanyang gift, na iminayos niya po yung isang kulungan, no? Yung ni Potiphar, pinag-iging niya, pinagaling niya. Isang araw lang sino dyan? Si Joseph. Sino yung Joseph?
Ako po, Dara, pinatawag ka ni Parao. Sinip yung ulo niya, pambira kapatid, hindi hinahanap ang blessing. Ang blessing po, dadaling ka ng Diyos sa blessing. Kaya po ang turo ng Biblia, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. Kasi damo na inahaba-wabol mo blessing, nawawala ka sa Diyos. Hindi mo naiintindihan na malayo ka na sa Diyos. Hindi mo naiintindihan na wala ka na sa Diyos. Ang pinakamasakit sa lahat, na kondisyon ng puso natin na okay lang ako. That's the very problem ng church na ito. At ito po nakikita ko na problema nating magkakapatid. Hindi lang ho tayo, lahat po ng buong simbahan, halos sa buong mundo, the problem is materialism. The problem, mga minamahal ko, hindi ma-contain yung blessing ng Lord sa buhay po nila. Nung sila po ay napagpala na, nalimutan na ho nila kung sino nagpala sa kanila. Nung sila po ay pinagpala na, wala na silang time kay Lord kasi masyado na silang busy. Marami na akong commitment, marami na akong kayamanan, pasensya na, hindi ako makakarating. Siguro yung aking test makakarating, pero ako hindi ako makakarating. Laodicean Church. Eto nakakalungkot, hindi nila alam ang kalalagayan nila. Nagpapatuloy po sila, we are okay, ang gaganda ng boses natin, ang gagaling ng talento natin, nakikita sila ng Panginoon, they are okay, but sa harapan ng Panginoon, they are not okay. Huwag mong hayaang bolahin ka ng tao. Ang maganda, marinig mo, sinasabi ng Diyos kung sino ka, kung ano kalalagayan mo, siya yung paniwalaan mo. Dahil yung tao, pwedeng bilugin ang ulo mo, pero yung Diyos dadaling ka sa kalangitan. It is a wake-up call sa akin, sa ating lahat as a church. Asa na tayo? Ano ba ang kondisyon? Dito mga minamahal ko, sabing ganon, blessing can make a heart of a person proud. I am rich. Blessing can make a person forget God. I am prosperous. Blessing can make a heart of man self-sufficient. I don't need a thing. Okay lang sila. Ang mahalaga, sama-sama tayo. No? Basta fellowship, okay yun. That's good. Fellowship is good. But without God, it is nothing. Kaya kapatid, tingin kayo sa akin, bakit yung mensahe? Malapit nang dumating ang Panginoon. Kapraso na lang. 7 po ito. Chapter 2, chapter 3, pinag-usapan rito is the church. Pagdating chapter 4, wala na ang church. Ang pinag-usapan na heaven. Chapter 5, pinag-usapan na heaven. Chapter 6, pinag-usapan na rito tribulation. Noong nakaraan, medyo nagbabasa ako. Sino rito yung kasabay nung nagbabasa ng Revelation? Revelation chapter 6, nakakatakot po yun. Hindi ho biro ito, kapatid. Sabi mong ulitin ko po ito, may isang lindol na tatama po sa mundo. At ang description, mga minamahal ko, even po yung araw, didilim. Even po yung mga mauhulog po yung mga tinawag ng stars. At ang sabi ng mga minamahal ko, yung mga mountain, mawala sa lugar niya. Yung mga island, maghihiwa-hiwalay. Wala hong ganong lindol. Sa atin, lindol ho natin, gumaganon lang ho tayo, kada sa floor ho tayo, dito hindi po. Mountain, island, maghihiwa-hiwalay po ito. Kaya ang tao rito, iiyak sa takot. Tribulation po ito. Hindi ito para sa church. Hindi po para sa church yung mga bagay nito. Tayo po'y para sa langit. Hello? Para ho tayo sa langit, may kausap po ako. Ang goal natin, mga minamahal ko, makatayo tayo sa harapan ni Kristo. That's the goal. Hindi po, mga minamahal kapatid, tiya sa akin, si Lord po hindi anti-blessing. Hindi po ang goal ng buhay natin magkaroon tayo ng maraming sasakyan, maraming lupa, maraming kayamanan. Hindi po yan ang goal ng buhay natin. Ang goal ng Kristiyano, makarating ka sa harapan ng lumikha sa iyo. That's the goal, mga minamahal ko. Blessing, kasunod ho yan, mga minamahal ko. Gustong-gusto ng Lord, magpalain tayo para sabihin sa mga tao, I am God of those believers. Nagkakamali tayo masyado. Ang tingin sa akin, ano bang meron sa kayamanan? Pag marami kang pera, yabang mo. Pag marami kang sasakyan, kala mo, di ba? Tama po ba ako? Parang pakiramdam mo, nadadagdagan yung pagkatao mo pag marami kang pera, pag marami kang kayamanan. Pakiramdam mo lang yon dahil hindi naman nadadagdagan pagkatao mo. Sa Diyos po, wala kang dapat patunayan. Pag tama rin mo sa Panginoon, you don't have to prove anything because you are a child of God. You are a royalty, mga minamahal ko. Wala tayong dapat i-brag. Kaya tayo nagkaka-struggle kasi gusto natin pagmalaki sa mga tao kung sino ho tayo. Ito na nakuha ko, ito na naposes ko. Kaya po sa Facebook, nakakatawa yung mga nakalagay po dyan. 35 ako, may kotse ko, ikaw, ano ka? Ako 42, papunta ng langit, ikaw saan?
Di ba sa impyerno ka pupunta? Punong-puno na kayabangan ng mundo. No? Kaya akala mo kung umasa, akala mo kung sino. Alam mo sa totoo ang tingin sa akin, pag sinabi ng Panginoon, hindi ka nahihinga, hindi ka nahihinga. Kasi po siya yung source ng buhay natin. Kaya ka humihinga dahil kay Jesus. Kaya enjoy mo yung paghinga mo. May kausap ako. Kaya po, kapatid, walang sino man ang pwedeng magmalaki sa Diyos natin. Ako, ikaw, lahat ng nilalang, walang pwedeng magmalaki. Kaya sabi ng Bible, kung sino man ang gustong magmalaki, ipagmalaki niya na kilala niya ako at nauunawaan niya ako si Yahweh. Kaya iba ho mga Kristiyano, iba ho pag maayos ka sa Panginoon, ayaw pag ang puso mo okay ho sa Panginoon, ma-enjoy mo ba yung Kristiyano? Church, tingin ka sa akin, kailanman po hindi mo ma-enjoy ang buhay ng Kristiyano pag hindi po nag-aayos ng buhay. Hindi ho talaga. Hindi pa pwedeng nasa simbahan ka, tapos gumagawa ka ho ng kasalanan. Nagpipesta ka ho sa kasalanan, no? Tapos pupunta ka ho ng linggo. You cannot enjoy. Alam bakit? Because the Holy Spirit will tell you, you are in the midst of your sin. When you die, you will go to hell. You cannot enjoy. May kausap po ako. Kaya sabi ng Lord, huwag malamig. Bakit? Kasi model ang church, pag naging malamig kayo, anong sasabihin ng mundo? Ano bang karakter ng simbahan? Ang simbahan ni Kristo ay known by zealousness. Fire! Ganun po sila. Grabe, yun po yung tinatawag na mukha ng simbahan. Kaya ayaw ng Lord na magkaroon ng mukha ng simbahan na hindi tama. Yung mga lukewarm Christian, hindi po yan tamang mukha ng Diyos. May kausap po ako. It is a warning. It is a message sa akin at sa iyo. Reminding, mga minamahal ko, that your King is coming very soon. Anytime, mga minamahal ko. Bakit po si Pastor ganito ko ka mag-preach? Kasi pinaintindi sa akin ng Panginoon, ang source ko yung Diyos ko. Hindi tao ang source ko. Diyos ang source ko yung Diyos ko. Kahit wala, hindi ko kailangan manghingi, hindi ko kailangan manglimos. Bakit? Naintindihan ko ang aking Ama, ang aking source. Ang problema ng mga Kristiyano, akala natin ang trabaho natin yung source. Kaya takot na takot tayo mawala ng trabaho. Dahil pag nawala ng trabaho, para ka namatay. Kasi parang nawala ang source mo. Mali ang kaisipan, mga minamahal ko. Your Father God is your source. Yung tatay mo siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kahit natutulog ka, pwede kang pagpalain ng Panginoon para i-promote ka without effort. Ang galing-galing ng Diyos, kapatid. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. It is a warning, mga minamahal ko. At ang sabi niya, mga minamahal ko, yun po yung binabrag nila. I am rich. I am prosperous, no? I do not need a thing. A self-sufficient church. Ito yung mga tao na hindi na ho nananalangin. Bakit ka pa mananalangin kung marami kang pera? Nalala mo nung walang-wala ka pa? Kung umiyak ka sa harapan ng Panginoon, wagas. Kung makahawa ka sa laylayan ng Panginoon, Lord, Panginoon, WW po ako, Panginoon, walang-wala po ako. Nung pinagpala ka na ng Diyos, ni hindi ka na nagpipray ngayon, ni hindi ka na nagpapasalamat sa Diyos, etong word na nakakatakot, okay lang ako. The word na kung saan maminamahal ko, kinokondena ng tinatawag na mensahe pong ito. Gusto ko maintindihan mo this message, hindi po atake kanino man sa atin dito. This message is the word from the Lord para po sa ating pare-parehas. We need to guard our heart. Why? Because your King is coming very soon. Ayaw niyang mamiss mo ang rapture. Ayaw niyang mamiss mo ang kalangitan. Kaya po siya po yung nagsasalita, sinishake tayo sa upuan, mga minamahal ko. Kung kailangan tayong i-open para lamang po i-shake kita dyan sa lugar na yan, gagawin ho ng Diyos yan. Para lang humaintindihan natin, nasa panahon tayo, nasa lugar tayo ng danger, mga minamahal ko. There is a danger, mga minamahal ko, na nakalagay dito sa simbahan pong ito. Anong tingin nila sa sarili nila? Mayaman, self-sufficient, mga minamahal ko. Sagana sa lahat ng bagay. Ito sabi ni Jesus na nakakasakit ng damdamin. Sinasabi mo ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala na kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa. Ganun sila nakikita ni Jesus. Kaawa-awa ka, kahabag-habag ka, dukha ka, bulag ka at hubad ka. Yan ang tunay na kalalagay mo sa harapan ko. Masakit yun.
naging mga sarili natin, tapos sa harapan ng Panginoon, we are empty. Mayaman physically, bankrupt spiritually. Yun po yung sinasabi ng salita ho ng Diyos. Nakakasakit po ito. It is the word from the Lord, it is not my word. May kausap po ako. Ito po yung paalala sa ating pare-parehas ng mga mina ng Diyos. Why? Kasi mahal tayo ng Lord. Pag alam mo yung pinaghuhugutan, maniwala ka. Pag ang pinaghuhugutan concern sa'yo, dapat matuwa ka. Hindi mo dapat irebat ang salita ng Diyos, pero salita ho ng Diyos to. It is the heart of God para ho sa atin. Ano sabi ng Lord? Kawawa ka, kahabag-habag ka, dukha ka, bulag ka, hubad ka. Basta ang lahat ng kayabangan ng simbahan pong ito. Hindi dahil galit ang Diyos sa kanila, dahil mahal ho sila ng Diyos. Kasi po napapahamak sila. Ang akala nila tama ho sila. Kaya nakakatakot mga minamahal ko. Ito ho yung recommendation po ng hari. Sabi niya sa verse 18. Sabi niya sa verse 18, kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ito pong church na ito, mga minamahal ko, Laodicean, sila po ay yumaman because of those things. Sila po ay kilala sa banking. No, sa lahat po ng lugar, malakas po yung banking po nila. Magginto, marami silang reserve na gold, mga minamahal ko. Kaya sila po ay yumaman, ito pong simbahan po na ito. Hindi lang po sila mayaman sa ginto, meron po itong isang eskwelahan na kung saan nakadiscover, mga minamahal ko, ng gamot sa mata. Salve. Na ito po, mga minamahal ko, pag nalalabo ang mata, ito po ipinapahid, mga minamahal ko. Dahil po sa produktong ito, sumagana sila, yumaman po sila. Sa lugar din po ito, mga minamahal ko, matindi po yung textile po nila. Meron po itong isang uri ng tinatawag na mga, natawag po ito na damit, mga minamahal, o ratela, mga minamahal ko, na nung panahon na yun, saka sila ho nagpo-produce nun. Because of those blessing, nawala ho ang kanilang puso sa Diyos. Naalala ko mga minamahal ko, nagpunta kami ng asawa ko sa dito po sa tinatawag na hydroponic. Kasi tayo po ay nag-aalaga ng halaman, no, ng lettuce. Pinunta ho namin, bibili kami ng ilang item ng panggamit doon sa Hindi ho siya buha. Panggamit ho sa kasi item, panggamit medyo hindi maganda pakinggan, no. Pagdating ho namin, nakausap ho namin yung tao po na nag-hydroponic. Nag-testimony po siya. Sabi niya sa amin, Pastor, ako po ay walang aral. Hindi po ako nakatapos ng pag-aaral ko ni high school. No, ako po ay konduktor. Nung ako po, Kristiyano po siya, sabi na nung ako po nasa konduktor, hindi ako malayo-layo sa kasalanan. Ang sabi niya, Lord, tanggalin mo ako rito sa trabaho. Ayoko ng trabaho na ito. Nakakatuwa naman, pinopromote siya ng Lord. Ang prayer niya tanggalin, ginagawa ni Lord, pinopromote. Pero ang iyak ng puso niya, hanggang nandoon siya, malulublob siya sa kasalanan. Kaya ang prayer niya, Lord, tanggalin mo ko. Sakto, pumasok po ang pandemic. Wala na siyang trabaho. And then, na-revive sa Panginoon, nakabalik sa Panginoon, kasi wala namang maagaw na kasalanan eh. Nagkaroon ng repentance, and then habang siya po ay nasa diwa ng Panginoon, binigyan siya ng wisdom ng hydroponics. Dito po nagturo siya dito sa City College. Nagturo po siya diyan sa mga professor, sa mga estudyante, nagtuturo po ito. Wala po itong aral Kaya tingin ka sa akin, minsan, wala rin sa inaral. Nasa Diyos talaga. May kausap po ako. Nagsasalita po siya. Ang sabi niya, grabe, nakapagsalita sa mga mayor, sa mga congressman, mga mayayamang mga tao. Tinuturuan niya po yung mga tao paano mag-alaga po ng hydroponics. Yung paghahalaman po, mga minamahal ko. At ang sabi niya gano'n, Pastor, alam mo po ba sa umaga, pag lalabas ako ng bahay, tuwan-tuwa ako sa Diyos, Lord, salamat sa bagong umaga na ito. Salamat sa mga halaman, Lord, salamat. Punong-puno na excitement sa Diyos. At ang sabi niya, Lord, please, huwag mong tatanggalin sa akin ganitong damdamin. Dahil naniniwala ako, ang pagpapala pwedeng baguhin ang puso ng tao. Ganda ng puso, no? Umaasenso, pero hindi nilimutan ng Diyos. Nagtatagumpay, pero nasa unahan ng Diyos. No? Kaya po pag nagsasalita siya, pag nakikinig ka, pambira parang mentoring eh. Dalawa na kami absorb namin lahat, hindi po siya madamot.
At nakita namin mga minamahal ko, yung mga pinagtatagumpay ng Lord, yung mga tao na ang kanilang kaisipan, paano magiging blessing ito sa ibang tao itong ginagawa ko? Sila po yung nakaka-receive ng blessing, mga minamahal ko. Bakit? Hindi sila nag-exist para sa sarili nila. Sila po ay ginagamit ng Lord, alam nila, para po tumulong sa mga tao. And the blessing of the Lord, nasa lugar po ng mga tao po na ito. Nakakatuwa yung testimony niya. At sa ano nga po, gusto ko kayong encourage. No po. Ngayon po, nakita ko po, mga minamahal ko, segue ng konti, ang pera nasa lupa. No? Nagtatestimony ko kahapon, yung mga napapanood namin, no, ni Neri, naalala ko, may isang mag-asawa, nagtanim po sila ng sitaw. Ang sitaw na tinanim nila, kalahating kilong sitaw. Tinanim ho nila sa ano nila, sa bakuran ho nila. No? May malaki silang bakuran, tayo ng sitaw. At sabi niya, alam niyo po, 18 times na ako nag-ani, 18 times na pag-ani, sabi ng ganoon. At nakakatuwa, sa tuwing ani kami, merong 200 kilos na sitaw. At sabi niya, sa market, ang kilo ng sitaw ay 1,000. 200 kilong sitaw kada ani. Ang presyo ng sitaw ay 1,000. Magkano? 200,000. 18 harvest. Sabi kong ganun, pambira, pinasama ang imahe ng tinatawag ng mga farmers. Nasa kanila ho ang pera, mga minamahal ko. Kinondisyon ang mga utak ko ng mga ano na wala ho talaga. Meron pong isang nag-testimony. Ang kanya pong tinanim, mga minamahal ko, ay sili naman. No? Ito po ay buhay na po totoo, hindi po ito bogus. No? Nagtanim po sila ng sili, nagbebenta po sila ng sili. Yung na ano na buhay na nakaganon, 5 pesos isa. Ayon po sa testimony nila, nagtanim sila ng 1,000,000 seed. Nabenta nila lahat, 5 pesos isa. Magkano ho? Tama ho kayo. Magaling ho tayo magkwenta pag pera. 4 na milyon, kapatid. Kaya sabi kong gano'n, habang tinitingnan ko po ito, sabi ko, pambira, ang pera pala nandito. Samantala yung mga magsasaka, iniiwan ho nila yung kanilang pagsasaka, nagbabaka sakali sa iba, na hindi nakikita yung blessing, mismong tinutungtungan nila. Kaya maganda ho pag nasa Panginoon ka eh. Kaya po, encourage yung mga minamahal ko, ito po ay gusto ko lang i-ano sa inyo, ayoko ko kayong isama sa ano eh. Ako, ang gusto ko, masenso tayo pare-parehas magtagumpay. Pero ayoko na networking. Alam mo bakit? Kasi ang daming bogus sa networking. Ang dami hong kalokohan dyan. Kung kaya ako po ay, marami nag-aalok sa akin na networking. Kasi pag pastor kami, tao ka. Pag kinuha ko po yan, sigurado dadaling ko rito sa pulpito yan. At sasabihin ko, mag-member tayo. Ang ganda ng networking. Maniwala kayo, ikot ang buhay natin sa networking. Ito po nakita ko, minamahal ko, kami po sa ngayon, sa awan na nakaraan, nag-ani kami ng tinatawag ng lettuce. Ang ginawa namin ni Mami, lahat ng unang ani, pamigay natin, ibigay natin kung sinong gusto. No? Ilan po yun? Nasa 200 atang ano yun, styro. Tapos nakaraan, umani ho kami ng apat na ani ng sitaw, pang-apat si Monching. Habang niluluto ko, ang sarap, bakit po ani to? May kagalakan pag may ani. May kagalakan, grabe. Ang ganda ho, kapag sabi kong ganun, pambira kung may bahay, may lupa ka, pwede kang kumuha ng kung mga lata o something na ganun, taniman mo. Pag may tanim, pag may tanim, pag walang tanim, pwedeng manghingi. Nakuha nyo? Kaya, alam mo, tingin sa akin, bakit yung sinasabi? Sabi sa amin ni RC, Pastor, gusto mo magkaroon tayo ng sa inyo, magkaroon tayo ng seminar for free. Kung gusto nyo, join us. For free. May educate tayo, hindi lettuce lang. Marami pong mga pananim, mga minamahal ko na pwedeng. Umakyat kayo sa taas namin, dahil sa taas natin dyan, makikita nyo yung mga tanim doon ni Mami, yung lettuce nyo, by 25 ho ng December, ito po ay pangbenta ho namin to, mga lettuce po ito. Alam nyo, wala ka namang gagawin. Sa umpisa, kailangan mo ng konting budget, pero pag na-set up mo na, patingin-tingin ka na lang, hindi maapektuhan ng ministry mo, hindi maapektuhan ng trabaho mo, kikita ka ho ng pera rito. May kausap ko ako. Si Paring Pio, tsaka si Ate Alice, medyo gigil na to sa hydroponics eh. Kasi mahilig sa alahalaman pong itong mag-asawa na ito. Pati po sa ibang simbahan, bubuksan ho natin ito. Sa lahat ho ng gusto na matuto. Come, join us. Baka mamay, malaking lupa tayo, pataniman natin. Sayang.
No, baka yung mga nakatiwangwang na lupa, baka sa likod nyo maraming lupa. Minsan hindi lang natin nakikita, kailangan minsan may magsabi lang sa atin. Kailangan makita lang natin, pwede pala to. Magugulat ko mga minamahal ko, baka mamaya yun po yung pag-asenso mo. May kausap ako. Hello? So dito mga minamahal ko, sabi ho nila, ano ba yung pinagmamalaki nila? Yung banking nila. Ano pinagmamalaki nila? Yung kanilang tinatawag na textile. Ang pinagmamalaki nila, yung gamot nila sa mata. Kaya ito sabi ng Lord, inatake ng Lord sa kanila yung pinagmamalaki nila. Sabi ho ng Lord, kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Yung kayamanan mo, hindi yan totoong kayamanan unless nakasama mo ko. Pwede kang magkaroon ng kayamanan physically, pero hungkag ka spiritually. Ang gusto ng Lord, masagana labas, masagana loob. Hindi po siya anti-blessing. Ang gusto ng Lord, masaganahin tayo. Pero hindi sa extent na iwan natin ang Diyos natin dahil sa blessing ng Lord. Alam niyo ho ba itong dilemma natin ngayon? Marami na ho tayong mga young pro na nawala na sa Panginoon. Bakit po? They pursue, mga minamahal ko, yung blessing. Walang masama sa blessing. Ang problema, iniiwan mo ang Diyos mo. Ano sabi ng Panginoon? Ano bang mapapala ng tao kung makuha niya man ang buong mundo? Kung ang kaluluwa niya ay mapapahamak, anong pwede niya ibayad? Dapat nag-iisip ka rin, mamamatay ka. Hindi ka pwede mabuhay dito na para hindi ka mamamatay. Isang araw mamamatay ka para medyo umayos ang isip mo. Alam mo, you will die. Hinahanda mo rin ang sarili mo. Hindi pwedeng kesera-sera lang. Paano kung bigla ka madisgrasya? Patay ka na. Wala nang repentance doon. Ang repentance habang nabubuhay tayo. May kausap po ako. Hello. Ito po'y paalala sa ating pare-paras kasi huling panahon. Huling panahon ng mga tao, hanap ng pagpapala. Ito yung huling panahon na kung saan maminamahal ko, even yung relasyon sa Diyos ay inaabandona for the sake of the blessing. Kapatid, simple lamang po ang Biblia. Sabi po ng Lord mismo, ni Jesus, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. Anak, tumingin ka sa akin, idinadagdag ko lang yan sa mga taong inuuna ako. Unahin mo ko para unahin kita. That's the principle, mga minamahal ko, ng blessing natin. Ang daming mga Kristiyano pagod na. Habol ng habol sa kawalan. Hindi ko sinasabi, hindi mahalaga po yung ano natin, hindi ko sinasabi, hindi kakain. Mahalaga po lahat yan. Si Lord po, balancing Diyos. Ang sabi lang sa iyo ng Panginoon, nak, ilagay mo ko sa unahan. Uunahin kita. Bibigyan kita ng talino, bibigyan kita ng trabaho na hindi mo kailang lumayo sa akin. Pati pamilya mo pagpapalain ko. Pati mga anak mo pagpapalain ko. Buong pamilya ang gustong pagpalain ng Lord. Ito po yung kanilang tinatawag na kondisyon. And then, what is the motivation? Na parang nakakasakit na mensahe. Ito yung motivation. Verse 19, sabi niya ganoon, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Ito the motivation ng Lord. Bakit tayo pinapalo ng Lord? Bakit tayo kinokorek ng Lord? Simple lang kasi mahalo tayo ng Diyos. Ang galing po ito sa puso ho ng Panginoon na sinasabi sa atin, mga minamahal ko, na may problema ka na, delikado ang kalalagayan mo. Kaya ito po ay galing sa pag-ibig ng Lord sa atin. Pag hindi ka niya makuha, mga minamahal ko, sa pakiusap, gagamitan ka ng Diyos ng pamalo. Ulitin ko po ito. Kung hindi ka niya makuha sa pakiusap, kukunin ka ho ng Diyos ng tinatawag ng pamamalo. At pag ang Diyos po yung pumalo, naku, maniwala po kayo. Ako naranasan kong paluin ako ng Diyos, iikot ang puwet mo. Pag inabot ka ho ng palo ho ng Diyos. Kaya hindi natin kailangan abutan pa yung palo ho ng Panginoon. Pwede ho tayo mag-ayos ng mga sarili ho natin. That's the motivation. Because of His love. Tanungin kita, kung anak mo mapapahamak, ano gagawin mo? Sa ginagawa niya, mapapahamak siya, anong gagawin mo? Papalakpakan mo ba? Ang gagawin mo? May sakit yung anak mo. Kung ano yung bawal, yung kakainin niya, papayagan mo siya? Hindi. Galit ka ba sa kanya? Hindi. Mahal mo siya. Bakit po? Kasi pwede siya mapahamak. The same thing, mga minamahal ko sa Diyos natin, hindi po siya galit sa atin. Ang problema natin, pag nagtuloy-tuloy tayo ng lalamig, baka maiwan mo tayo sa rapture. Yun po ang pinaka-nakakatakot. So dito, mga minamahal ko, sabi ng ganoon, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan.
Ito po yung hope ng Lord sa kanila, sa atin, sa ating lahat, sa simbahan. Nak, verse 20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. So, tignan mo po itong simbahan na ito. Isang simbahang masagana. Isang simbahang hindi na kailangan lumang bagay. Isang simbahan, mukhang maganda ang worship. Ang problema, isang simbahan na wala ang Diyos. Yung Diyos po nasa loob, nasa labas, habang sila'y nag-worship. Sino ang dapat wino-worship? Dapat si Jesus. Nasa si Jesus, nasa labas ng simbahan, na parang sinasabi nila, hindi namin kayo kailangan dito, pero gusto namin kayong i-worship. Kaya po sabi ng Panginoon, kumakatok, sabi ng Lord, nakatayo ako, kumakatok ako sa pintuan. Nasa labas yung Jesus, nasa labas ng church. Kasi sinasabi ng church na hindi ka na mahalaga sa amin dahil kumpleto na kami ng aming pangailangan. Kaya tingnan sa akin, sa mahabang panahon, they worship God. They worship isang simbahan na wala yung Kristo sa loob. Ito po isang malaking insulto sa isang hari, mga minamahal ko. Ang masakit, hindi ho nila alam. Ang mahalaga, masaya tayo. Ang mahalaga, fellowship tayo. Ang mahalaga, nag-worship tayo. Sabi ho ng Lord sa kanila, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung didinggin man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Church, ang kalaban natin is lukewarmness. Ang kalaban ng simbahan, malinaw siya sabi ito, ang kalaban ng church ay panlalamig. Yan ang kalaban nyo. Hindi kayo magkakalaban. Ang dapat natin i-battle, mga minabal, the greatest danger ng huling panahon nito, yung lukewarmness ng simbahan. Ano ang dapat gawin ng church na intindihan natin ng lalamig? Kailangan nating maging maapoy para labanan po ang panlalamig. Kung narinig natin na may mensaheng malamig at naging malamig ka pa rin, sayang na may mensahe ng Lord. Alam niyo, natutuwa ako sa Panginoon ngayon. No, ako honestly, to God be the glory. No, nakita ko, pag umating kayo ng prayer meeting dito ng Wednesday, ang dami mong dumadalo, ang kapal ng presensya ng Panginoon, worship pa lang, bumababa ng presensya ng Lord. Sabi ko sa Panginoon, Lord, salamat ha. Sa mahabang panahon, hindi na namin kayo naranasan sa simbahan pong ito. Pero salamat, kasi muli binalik yung gloria mo sa loob ng simbahan. Pumunta ka na Sabado ng umaga, ang dami rito nananalangin. Bakit po? Ang panlaban sa panlalamig, kailangan nating mag-apoy. Kung malamig ako ngayon at sa delikadong kalalagyan, ano ang dapat kong gawin? Hindi ako kinokondina ng Diyos, pero ang dapat lang natin gawin, ano ba yung dapat gawin? Lord, help me to set my heart on fire. Hindi ako ba, ang tanong dito kapatid, tingin ka sa akin. Kung ikaw po'y masagana na may trabaho ka, na may ganito, ang tanong ko sa'yo, nasa na ang Diyos sa buhay mo? Nasa na ang Diyos sa pamilya mo? Nasa na ho yung Diyos na kung saan siya nagsimula ng magandang bagay sa buhay mo, nasa na siya sa buhay mo? Anong nakakalungkot dahil ito po ang dilema natin, maraming Kristiyano, wala na ho ang presensya ng Diyos sa kanilang mga buhay. At ang masakit, okay lang yun. Bakit? Hindi mo na kailangang manghula. Ang Kristiyano hindi nananalangin, malamig pa ho yan sa kulig. Ang Kristiyano hindi na devotion, wala akong aasahan yan. Ibig sabihin niya po yung manifestation na naman ng puso natin pare-parehas. Hindi kinokondem ng Lord. Ang sinasabi ng Panginoon, ano ang dapat nating gawin para tayo muling maging maalab sa Panginoon. Alam, nakakatakot po ito, kapatid. Nakakatakot po ito. Try to imagine, yung Diyos mo wala sa buhay mo. Akala mo nandoon. Eto nga, yung simbahan na to, pambirang, yaman-yaman, mukhang galing-galing, pero yung Kristo nasa labas ng simbahan, kumakatok. Kumakatok, ang sabi niya, ang makakarinig sa akin. Ang makaririnig sa akin, ang magbubukas ng pintuan, sabi ni Jesus, papasok ako, sabi niya gano'n, no? At bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Lagi po natin ito tatandaan, ang mundo po, hindi po ito stable, mga minamahal ko. Biglang gumaganon po, biglang may nangyayari. Ang pinakamasakit sa lahat, baka ito yung buhay mo, nasa labas si Kristo, pag tama ng problema sa iyo at nasa labas si Kristo, matuturete ka. Pero pag ang Kristo ay nasa iyo, kahit anong problema ang dumaan sa buhay mo, kaya mong pagtagumpayan ang lahat ng bagay dahil kasama mo ang Diyos mo. Amen. Kaya mga minamahal ko, ito po isang malinaw. Ano sabi ng Lord? Tingnan niyo po ito. Huwag kang papayag. Pwede ba kita matanong? Nasaan ang Diyos sa buhay mo? Nasaan ang Diyos sa pamilya mo?
Tatay, tinitingnan ka ng mga anak mo. Tinitingnan nila kung gaano ka seryoso sa Diyos mo. Pag hindi mo sineryoso paglilingkod mo sa Panginoon, sasabihin ng mga anak mo, yung Diyos mo ay maliit na bagay lamang sa kanila. Pero pag nakita ng mga anak mo that you are serious sa yung Diyos mo, minamahal ko, sasabihin ng mga anak mo, paglilingkuran ko rin ang Diyos na pinaglilingkuran ng aking mga anak. We need na mag-alab ang mga puso muli sa Panginoon. Malapit na siyang dumating. Baka mamaya yung katok na yan, katok rapture na yan. Katok rapture na yan. Baka huling katok. Hindi ko alam. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, minamahal ko, mahal ho tayo ng Diyos. Ganun po ito kasimple. Kinikilos tayo ng Lord, ginigising tayo ng Panginoon because He's coming very soon. No, ang mundo wala po ito kumpara sa langit. Dumi lang po itong mundo na to kumpara sa naghihintay po sa atin. Lagi ko itong sinasabi, mga minamahal ko. Sa Jerusalem, ang kalsada dong ginto. Wala ka nakitang ginto na kalsada sa lupa. Kung sa langit po, ang kalsada ay ginto, ano itsura ng bahay? Maghanap ka hon pinakamagandang bahay dito sa lupa, hindi pwede kumpara sa bahay na inihanda ni Kristo para sa'yo. May kausap po ako. Huwag ho nating hayaang masayang, mga minamahal ko, yung sinimulan ng Diyos na mabuting bagay sa mga buhay ho natin. Kumakatok siya until now. Ang sabi niya ay magbubukas. Bubuksan pito pa. Anong gagawin? Kakain. Makasalo. Tinuro ko ito nakaraan din. Sabi ng Panginoon, pagbukas, papasok siya. Po tayo. Namiss kita. Tagal natin nakita. Hindi na kita nararamdaman. Nasa church ka. Hindi kita talaga mararamdaman kasi nalabas ako, pinalabas niyo ako eh. Namiss ko na kayo eh. Gusto ko ng fellowship sa church. Because Jesus is the bridegroom and you are the bride. Babalik ko si Kristo para sa bride. Malapit tayo ito mangyari. Kaya si Lord ay patuloy na kumakatok sa ating mga puso. No? Sana po magkaroon ng challenge sa heart natin na tayo po yung mag-ayos ng mga sarili natin. Ito nakakatuwa, mga minamahal ko, na isang paalala. Verse 21, sabi niya ganoon, ang kalaban nyo, ang battle nyo, lukewarmness. Yung palalamig ng puso, yun ang problema nyo. Ano ang dapat nyong gawin? May sinabi ho rito ang Panginoon, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at ako po ngayon at katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Sa langit po itong mangyayari. Sabi ng Panginoon, ang magtatagumpay, ang overcomer, paupuin niya sa tabi niya. This is the throne of Jesus Christ. Sabi ng ganoon. At lahat na magtatagumpay, paupuin sa tabi ng ating pong Panginoong Kristo. Sinong audience dito? Ang audience dito, milyong-milyong mga Kristiyano, bilyong mga anghel na elevated siguro po ito. Paupuin ka ng Panginoon sa tabi niya na parang sinasabi niya, you are highly favored. I honor you because you honor me. Sure ito nakaranas ka ng may isang kilan ng tao. Tapos na makita ka, ang daming tao. Biglang pagpasok mo, tinawag ka. Dito ka. Po ka dito. Po dito. Sabi ng kilalang tao, sino yun? Tinitingnan. Grabe ng pagbibigay ng pabor. Bishop Manny, eto hong strength na tong dating mahal na pastor na ito, si Bishop Manny. Si Bishop Manny, tagal ho namin hindi nagkita. No? Natuwa ako na makita ko siya. Daming tao, daming pastor. Hindi mo ako kilala mga pastor kasi matagal na panahon. Kilala kami ni Neri. Nung makita niya po ako, sabi niya sa akin, pira lang. Niyakap niya ako. Tagal mo na, sabi niya ganun. Sabi sa mga guys, si Pastor Alan, hiyang-hiya ako eh. Mahal ko to. Hindi lang ako mahal nito eh. Pati ako tumamling. Nung kakain na, Lan, dito, buka dito. Yung mga pastor, hindi na ako kilala eh. Tinitingnan nila ako. Sino nag-isip sa sino to? First time nakita, sino tong tao na to? Maniwala ho kayo, isang araw, sa lahat ng magtatagumpay, bibigyan tayo ng Panginoon ng karapatan ng honor to sit
with Him. Para sabihin sa lahat ng nilikha, itong mga tao na to ay nagtagumpay sa lupa. Minahal nila ako. Kaya ngayon, sila yung upo sa tabi ko. Ano sabi ng Lord? Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. It is a reminder, sinasabi, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. This is the word of the Holy Spirit, mga minamahal ko, sa simbahan sa huling panahon na ito. Ano ang dapat natin gawin? 3 bagay, mga minamahal ko. Number 1, tugon sa mensahe ng Espiritu ng Diyos. Una, sige lang, isa, labas mo ako ng konti. Isa, Number 1, tugon sa mensahe ng Espiritu ng Diyos. Una, number 1, sabi ng Lord, repentance. Pagsisihan ng mga kasalanan. Sabi ng Lord, huwag kayong mabuhay sa kasalanan, huwag kayong mag-practice sa kasalanan kasi delikado ang kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, hindi po ito pwede mag-lower down. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Mula noon hanggang ngayon, kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Anak, pag hindi mo tinigilan yan, mamamatay ka dyan. Galit ba ang Diyos? Hindi. Mapapahama ka sa kasalanan. Kaya dito mga minamahal, kung unang-una natin gagawin, kapatid sa akin, walang condemnation sa harapan ng Diyos. Kapatid, kung paramihan ng sablay, pinakamaraming sablay sa simbahan ito, yung pastor nyo. Ano man ako, dahil sa biyaya ng Lord, pag nakikita ko kayo nagkasala, lumalapit, lumulod sa harapan, nagmamakaawa, Lord, patawarin mo ko. Sorry, nasaktan kita, patawarin mo ko. Hindi ho siya naghahanap ng magaling, hindi siya naghahanap ng perpekto dahil walang perpekto siyang makikita. Ang hinahanap niya rin yung mga totoong tao, mga minamahal ko, yung mga honest na tao sa kanyang tunay na kalagayan na inaamin sa harapan ng Diyos kung sino siya. Pangalawa, mga minamahal ko na sinasabi ng Lord sa atin, pangalawa, kanina pagsisisi natin matapos pagsisihan na, next slide. Buksan mo ang iyong pintuan sa kumakatok na hari. Pangalawa, open your heart, sabi ng Lord. Ano yun? Etong pong, sabi ng Lord, it is a call of fellowship. 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 Open your heart. God is longing for you. Hindi ko alam kung anong meron ka. Hindi ko alam kung anong meron ako. Bakit patay na patay si Kristo sa atin? Hindi ko talaga siya maintindihan. Hanggang ngayon, sinasabi ko, Lord, hindi ko po maintindihan. Kami na nakakasakit sa iyo. Kami na matitigas ang ulo. Kami na hindi na masuwayin. Bakit gusto mo kaming makasama? Anong meron sa amin? Wala kang meron. Simple lang ho. Kasi po siya ay Diyos ng pag-ibig. Gusto niya ipadama sa iyo ang pag-ibig niya. Kahit ng panahon nagkakamali tayo, panahon binebetray natin ng Diyos natin, hindi po siya nagbago. Ang sabi niya sa salita niya, though you are faithless, I remain faithful to you. Kailangan lang ng genuine repentance, mga minamahal ko kapatid. Pag walang tunay na pagsisisi, walang pagbabago. Ulitin ko po ito. Pag walang tunay na pagsisisi, hindi ka magbabago. Maliban na magkaroon po ng genuine na repentance, mga minamahal ko ka lang dyan, mag-change. Pinapalalahanan ko ho kayo sa mga nabubuhay sa kasalanan. Hanggang ngayon, hindi po nagbago salita ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi po sinabing ang kabayaran ng kasalanan, impurne. Hindi ho ganun. Dagat-dagatang apoy. The same po ito. Bakit po ito pinapalalahanan tayo ng Panginoon? Dahil marami sa atin nagmamahal masyado sa kasalanan. No? Parang hindi natin kaya mabuhay tong kasalanan ito. Hindi ko kaya mabuhay without this sin. Sinasabi sa atin ng Panginoon, minamahal ko, madidisgrasya ka ho sa kasalanan. Ang pinakamagandang gagawin natin, lumapit tayo sa Panginoon, patawarin mo ko, linisin mo ko, pwede ba i-deliver mo ko rito? Tulungan mo ko makalaya dito, palalayain ka ho ng Panginoon. Pangalawa, buksan mo ang pintuan mo, kumakatok siya sa puso mo. It is a call for fellowship. Pangatlo, mga minamahal ko, pangatlo, sabi ng Lord, magpatuloy na pagtagumpayan ang panlalamig. Alam niyo, sa totoo lang, ako po, pastor, namimili din ho ako ng kasama. Kung gusto maging maapoy, maghanap ka ng maapoy na Kristiyano. Kung gusto mag-apoy bilang pastor, maghanap ka ng pastor na maapoy. Bakit po? Kung ano yung naririnig mo. Subukan mo sumama sa mga malalamig na mainit ka, isang araw malamig ka na din. Pag sama-sama tayo malamig, nagsama-sama, walang gustong tumayo, mananatili ng malamig. That's principle, mga minamahal ko, ng tinatawag po ng fellowship. Ito nakakatawa. Pag si Kristo kasama mo palagi na nag-aapoy yung pag-ibig sa iyo, ako sigurado mag-aapoy ka.
Ulitin ko po ito. Pag si Kristo po, binigyan mo ng pagkakataon na upo ka minsan pa sa table po niya, the table fellowship. Dahil itong Diyos na ito nakasama mo, kausap mo maapoy, He is the consuming fire. Sigurado, magkakaroon sa meeting ng Spirit. Mag-aapoy ka. Makabalik tayo lahat sa fellowship, sa harapan ng Panginoon. Tayo po itatayo, mga minamahal ko. Pwede ba awitin natin tong song na ito? Hallelujah. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa paalala ng Diyos. Hallelujah. Hindi ho galit sa atin ng Diyos, ha? Nire-remind lang ho tayo ng Panginoon. Sabi ng Lord, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa iglesia. It is God who's speaking sa pulpito na ito, sa oras po na ito. Pwede bang awitin ho natin ito? Ito ho yung dapat na katotohanan na meron po tayo bilang mga anak po ng Diyos, bilang mga mananampalataya ni Kristo. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing has done. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Mula sa aming mga puso hanggang kalangitan, kayo po ang sentro ng lahat-lahat. Hallelujah, Jesus! Woo! Be the center, Lord Jesus!
So Holy Spirit, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Yes, oh God. Hallelujah. Woo! The center of this church. Jesus be the center of this church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po. This heart belongs to you. Yung puso namin, para sa iyo to. Yes, oh God. Woo! You are the rightful owner of our lives. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord, salamat po, salamat, 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 salamat. Jesus, salamat po. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang kagalakan. Ikaw ang kapayapaan ng Diyos. Ikaw ang lahat-lahat sa mga anak ng Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah, glory. Kapatid, isang paalala ng pagmamahal. Nasaan ang Kristo sa buhay mo? Nasaan ang Diyos sa buhay mo? Nasaan ang Diyos sa pamilya mo? Hindi po ito kondemnasyon. Isang mensahe ng pagmamahal galing po sa Panginoon. Until now, He is knocking at the heart of His church. Kapatid, it's time to go back. We need to go back. We need to go back. We need to overcome lukewarmness. Kailangan natin itong labanan, kapatid. Hindi natin ito pwedeng tanggapin. Pwede tayong may gawin. Kung gusto mo ng apoy, lumapit ka sa Diyos na sinasabi niya, ako ang apoy. Sabi niya, I am a consuming fire. If you want fire, lapit sa consuming fire. Huwag mong tanggapin ng panlalamig, hindi ka para dyan. Hindi ka dinisenyo ng Lord para dyan. Hindi tayo dinisenyo ng Lord para po rito. Pwede pa tayo magsimula. Hanggat pwede pa tayo magsimula. Saan tayo magsisimula? Doon sa nagsimula sa atin. Si Kristo po yun. Hindi ho nagbago pag-ibig ni Kristo sa'yo. The same po ito hanggang ngayon. Gusto ng Lord makabalik ka sa Kanya. Sa fellowship. Pwede ba magtaas tayo ng kamay? I want you to raise up your hand. And pray for yourself. Sige lang po. Sabi ng Lord sa'yo, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa iglesia. And I pray sa oras na ito, He is talking to us. He is talking to you. He is talking to me. Pray for yourself. Pray for yourself. Sige lang po. Bibigyan kita ng kaprasong oras. Kung ikaw po ay first time yung napunta rito at yung Diyos mo ay wala pa sa buhay mo, kailangan mo lang siyang tanggapin bilang Lord and Savior ng life mo. Kailangan mo sa Jesus sa buhay mo.
Magandang pagkakataon to. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang tagapagligtas ng buhay mo, pwede mo siyang tanggapin upang siya'y pumasok sa puso mo, pumasok sa buhay mo. At pag pumasok siya sa puso at sa buhay mo, mababago ang lahat sa'yo. Isuko mo lang buhay mo sa Panginoon, mahal na mahal ka niya. Namatay siya para sa mga kasalanan mo. Suko mo lang ang buhay mo sa Panginoon. Hanggat humihinga tayo, may pag-asa. Malapit na dumating si Jesus Christ. Babalik po si Kristo sa mga tao nagmamahal po sa Kanya. In love siya sa atin because we are the bride of Christ. Ang bride po ni Kristo ay hinahintay sa langit ngayon. Excited po ang kalangitan sa wedding banquet. Sa kasalang paparating, excited ang maanghel. Excited si Jesus na bumalik para po sa atin. Lord, maraming salamat sa oras po na ito. Thank you sa mensahe ng paalala at pagmamahal. Narinig namin ang tinig mo. Bilang simbahan, bilang individual, nagpapakumbaba po kami. Humingi kami ng tawad sa lahat ng kasalanan ng aming ginawa laban sa iyo. Lord, forgive us yung mga panlalamig namin. Sa mga panahon, binaliwala ka na. Sa panahon, para napaalis ka namin sa buhay namin, Lord, patawarin mo kami. Kung hindi na kayo mahalaga sa akin, patawarin mo ako, Panginoon. At sa oras to, Panginoon, linisin mo kami ng dugo ni Jesus. I pray po, Panginoon, binubuksan namin pare-pare sa puso namin. Minsan pa, this heart belongs to you, our King. Bigyan mo kami minsan pa ng apoy to persevere hanggang makita namin kayo ng mukhaan. Salamat sa umagang ito. Pinagkapala ko mga anak mo, Lord God. You know them. Sabi mo, I know your words. Walang bagay hindi mo alam. Continue, Father, to bless ko po sila. Katagpoy mo sila, Panginoon. Pagpalain mo po sila. Pumasok sila rito, may mga pangangailangan sila. Pwede po ba? Ministeryohan mo sila. Gawan mo sila ng himala. Yung mga panalangin na nakikita mong ayon sa kalooban mo, gawin mo ito sa kanila. Pinagkapala ko lahat ng tao rito. Kapayapaan, kagalakan, tagumpay, sumaming lahat. Itong aming panalangin naman sa pangalan po ni Jesus. Ang lahat po ng Diyos ay magsabi ng Amen. Isang malakas na palakpak para kay Jesus.